Tuwing ika-9 ng Enero, milyong-milyong deboto ang nagtitipon sa mga lansangan ng Maynila para sa isang tradisyong higit isang siglo nang isinasagawa, ang translasyon ng mahal na itim na Nazareno. Isa itong prosesyon na hindi sinusukat sa distansya, kundi sa oras, pananampalataya at sakripisyo. Ngayon, titingnan natin kung gaano katagal inabot ang translasyon sa iba't ibang taon mula sa pinakamaikli hanggang sa pinakamatagal, at kung bakit itinuturing na makasaysayan ang taong 2026. Ano nga ba ang translasyon? Ang translasyon ay ang taunang paglipat ng imahe ng mahal na itim na Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1787 bilang paggunita sa unang paglipat ng imahe sa Quiapo Church. Para sa mga deboto, ang paghila sa andas, paghipo sa lubid o simpleng pagsama sa prosesyon ay panata nagpapasalamat, paghingi ng kagalingan at pag-asa. Katulad ng aking sinabi kanina, ang aking kinukonsidera dito ay simula 2012 hanggang 2026. So magsisimula tayo sa pinakamaikli. Taong 2024, 14 na oras at 59 na minuto. Ito ang pinakamabilis sa translasyon sa talaan mula 2012. Sumunod, 2020, 16 na oras at 36 na minuto. Isa sa mga huling translasyon bago ang pandemya, mas maikli ito kumpara sa karaniwan. Pangatlo, 2013, 18 oras at 3 minuto. Pang-apat, 2014, 18 oras at 25 na minuto. Sumunod, 2015, 19 na oras at 32 na minuto. Sumunod, 2016, 20 oras at 6 na minuto. Sinundan ito ng 2025, 20 oras at 45 minuto. 2019, 21 oras at 7 minuto. 2018, 21 na oras at 54 na minuto. 2012, 22 oras at 14 na minuto. 2017, 22 oras at 19 na minuto. Ito ang dating may hawak na record bilang pinakamatagal na translasyon sa loob ng mahigit isang dekada. At ngayon 2026, ang pinakamatagal sa kasaysayan, at dumating ang 2026, ang pinakamahabang translasyon ng mahal na Nazareno na naitala, 30 hours and 50 minutes. Ang translasyon ay hindi paligsahan ng oras. Ito ay paglalakbay na pananampalataya. Maiksi man o matagal, bawat taon ay patunay na buhay ang debosyon ng Pilipino sa mahal na itim na Nazareno.